Bakit ba nilusob ng bansang Japan ang Pearl Harbor? Ano ba ang madugong nangyari dito kaya't nanlunsad ng gera ang Amerika laban sa Japan? Sa video na ito, susubukan namin isalaysay ang madugong nangyari sa Pearl Harbor at bakit ba nagalit ng sobra ang Amerika laban sa Japan at nagsimula ang gera nila. Pero bago natin ituloy-tuloy ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para updated kayo sa aming mga future uploads. Kung ready na kayo, ready na rin kami. Tara, let's go! Noong 1930s, ang pulisiya ng Amerika sa Asya ay suportahan ang China. Ngunit, ang Hapon ay nagsimulang lusubin o kubkubin ito. Kaya't noong 1931, ang Tokyo government ay lumusob at kinontrol ang probinsya ng China na Manchuria. Noong sumunod naman na taon, ang Hapon ay ginawa ang Manchukuo na probinsya ng China na isang puppet state. Ibig sabihin, ang lahat ng pinuno ng Manchukuo na itinalaga sa gobyerno ay may approval ng Hapon o sunod-sunuran dito. Noong July 7, 1937, sa Marco Polo Bridge malapit sa Beijing, nagsimula ang isang labanan laban sa China at Hapon at ito na ang simula ng gera mula sa dalawang bansang ito. Ito ay labis na ikinagalit ng bansang Amerika at dahil dito, noong July 1939, kinundinan ng Amerika ang 1911 Treaty of Commerce and Navigation with Japan. Ipinatigil at pinagbawal na rin ng bansang Amerika ang pagpapadala ng mga kasangkapan o gamit na pwedeng gamitin ng Hapon sa gera. Noong July 1941, nang kinubkob ng bansang Hapon ang halos lahat na ng Indochina at kumampay pa ito sa Axis powers tulad ng Germany at Italy. Nagdesisyon ng Amerika na pawalang bisa ang komersyo at pananaliping ugnayan nila mula sa bansang Hapon. Pero, sinubukan pa rin ng dalawang panig na ayusin ang hidwaan sa kanilang dalawa. Nagkaroon ng mga negotiations, at nung katapusan ng November 1941, mukhang lumalabo pa ito lalo. At kahit patuloy pa rin ang negosasyon sa dalawang panig, para nagdesisyon na rin ang Prime Minister noon na si Toho Hideki sa digmaan laban sa Amerika. Kaya't sinimulan na ni Admiral Yamamoto Tsurugi, Commander-in-Chief of Japan's Combined Fleet, ang isang masusi at maingat na plano na atakihin ang US Pacific Fleet. At sa panahong wala na ang US Fleet, wala nang hadlang sa pagsakop ng Hapon sa buong Southeast Asia at ang Indonesian Archipelago ay mabubuksan na sa kanila. Ang utos para sa paglusob ay binigay noong November 5, 1941. At noong November 16, nagsimula nang gumalaw ang grupong ito para sa kanilang tagpuan sa Kuril Islands sa Pacific Ocean. Sinabihan din ng Japanese High Command na mag-antabay ang mga commander nito dahil pwede silang pabalikin sa oras na nagkasundo na ang Amerika at ang Japan. Noong November 6, 1941, pinangunahan ni Vice Admiral Nagumo Chiyuchi ang 6 aircraft carriers, 2 battleship, 3 cruisers, at 11 na destroyers sa isang lugar na 440 kilometers na hilaga o norte ng Hawaii. Kabilang din sa grupo nito ang kinatatakotang 360 airplanes o eroplano ng Hapon na lulusob sa Pearl Harbor. Noong December 7, 1941, 3:42 AM, ang US minesweeper ship na Condor ay nagpapatrol sa Pearl Harbor. Ang officer nito ay nakakita ng isang nakalutang na bakal na tila periscope. Sabi nila, dapat wala namang submarine sa lugar na ito. Kaya dali-daling nagtimbre ang Condor sa US destroyer Ward. At sabi dito, sila ay may nakitang submarine. 6:10 AM. Sa panig naman ng mga Hapon, habang nasa kalawakan, napansin ng isa sa mga commander ng Japanese fleet na si Mitsuo Fushida na ang kanilang mga aircraft carriers ay sumasagupa sa malaking alon sa karagatan. Ang mga sundalo at crew nito ay kinapitan at itinali ang mga eroplano para ito ay di malaglag dito. At nagsimula na rin lumipad ang 183 na mga fighter at torpedo planes sa kalawakan. Ginamit ng mga pilotong Hapon ang Honolulu Radio Station Music bilang isang guiding beam. Senyales na sila ay nasa tamang course papunta sa kanilang target, ang Pearl Harbor. Noong 6:45 AM, ang US destroyer na Ward ay nakita ang submarine. Si Lieutenant William W. Altenbridge ay nag-utos na ito ay takihin. Ito ay tinamaan nila at maya-maya pa ang submarine ay dahan-dahan nang lumubog. 6:53 AM. Inireport na ng Destroyer Ward sa 14th Naval Headquarters sa Pearl Harbor Naval Station na sila ay nagpalubog na hindi pa nila nakikilalang submarine.
7:02 a.m. Ang US Army's Opana Mobile Radar Station ay isa sa mga radar station sa Oahu, Hawaii. Nagulat ang nagmamando dito nang makakita sila ng 50 eroplano na nasa himpapawid. Inireport nila agad ito sa Port Shafter Information Center. 7:20 a.m. Natanggap ni Army Lieutenant Kermit A. Tyler ang report ng radar station at napansin ngang ito ay may di pa karaniwang dami ng eroplano na lumilipad ng sabay-sabay. Ngunit alam din niya na may paparating na US B-17 bombers mula sa California patungong Hawaii at inakala niyang ito na yon, kaya't ang sabi niya sa mga tauhan ay huwag mag-alala. 7:33 a.m. Nasolve na ng mga US codebreakers ang mga Japanese diplomatic codes na naguutos sa mga Japanese negotiators ng kanilang bansa na itigil na ang usapang pangkapayapaan at ito ay senyales ng papalapit na gera. 7:49 a.m. Habang nasa kalawakan at tinatanaw ang Pearl Harbor, napansin ni Japanese Commander Mitsuo Fushida na wala ang mga aircraft carriers na kanilang pakay. Ngunit tuloy pa rin ang operasyon. 7:55 a.m. Sa Ford Island Command Center, napansin ni Commander Logan Ramsey ang mga eroplanong mabababa ang lipad. Sabi niya, siguro sila ay mga pilotong di marunong magpalipad. Maya-maya, ito ay nagpakawala ng tila itim na bagay. Isang bomba! Siya ay dali-daling tumakbo sa radio station at nag-utos na magpadala ng mensaheng, "Air raid on Pearl Harbor. This is not a drill." Ito ay hudyat na may mga kalaban sa kalawakan na aatake sa Pearl Harbor. Nagsimulang umatake ang mga Japanese dive bombers at pinuntirya ang Army Air Forces Wheelers Field sa gawing hilaga ng Pearl Harbor at ang Hickam Field malapit sa Ford Island's Battleship Row. Ito ay ang unang bugso na may 200 eroplanong pangdigma ng Hapon, kabilang ang mga torpedo planes, bombers at fighters. Nagulat ang nagimbal ng mga sundalo na ang iba sa kanila ay nagre-relax lang at sila ay dali-daling tumakbo sa kanilang mga posisyon. Ang mga US warplanes naman noon ay nakahimpil ng magkakatabi at ito ay di nakaligtas sa pagkawasak ng mga magagaling na pilotong Hapon gamit ang kanilang mabibilis at kinatatakutang Zero fighter planes. Hindi handa ang mga Amerikano at ang mga ammunition o bala nila ay nakatago pa. Ang mga malalaking kanyon ay walang nagmamando at wala sa mga higanteng 538s ang nagamit. Ang US din ay may 31 na Army batteries, ngunit 4 lang dito ang nagamit. Ngunit sa kabila ng ito, ang mga sundalo ay nakipaglaban ng buong tapang upang mapagtanggol ang kanilang base mula sa kalaban. Sa Wheelers Field na kung saan may nakahimpil na 126 na eroplano, 83 ang sirang-sira at di na mapapakinabangan. 43 naman ang maaari pang i-repair at magamit. Sa unang bugso, 6 na eroplano lamang ang nakalipad at nakipaglaban sa mga Hapon. Sa kabuuan, 180 eroplano ang nasira at nangawasak. 8:10 a.m. Isang armor-piercing bomb ang inihulog ng isang high-altitude bomber sa USS Arizona at ito ay nagdulot ng napakalaking pagsabog dahil ito ay may 400,000 kilong ng gunpowder na lula nito at dali-dali itong kinamatay ng 1,177 sundalo ng Amerika. May nakakita na ang Arizona ay lumipad pa itaas na may 15 feet at nahati sa dalawa. Sa loob ng 9 na minuto, ang Arizona ay lumubog na sa ilalim ng dagat. Ang USS West Virginia naman ay inulan ng napakaraming bomba at torpedo at ito ay lumubog din. Wala ding laban, ang dati ay kinatatakutang barkong pandigma na USS Oklahoma at ito ay tumaob din matapos itong tamaan ng 4 na torpedo. Ang pinagmamalaking USS California, ang flagship ng Pacific Battle Force, ay lumubog ng dahan-dahan dahil sa di mabilang na torpedo na tumama dito. Ang isa pang battleship na USS Utah ay napalubog din ng mga matipinit na Japanese dive bombers. Sinubukang iumang ng mga sundalo ng US ang mga malalaking baril nila laban sa mga eroplano ng Japan. Pero sa dami ng kalaban, ito ay nagmistulang walang bisa. 8:17 a.m. Sa gitna ng kaguluhan, ang US destroyer Helm ay nagtangkang tumakas palabas ng open sea at natagpuan nito ang isang nakatagong submarine ng Hapon. Pinaputukan nila ito at lumubog at ang isang sundalong Hapon ay nakaligtas. Ito ang unang POW o prisoner of war ng Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig.
8:39 a.m. Ang US destroyer Monahan ay nakipagduelo din sa isang submarino ng Hapon at pinaputukan ito. Nagpakawala ang destroyer ng mga depth charges na sobrang lapit at lakas ay halos lumipad din ang US destroyer Monahan sa ere. Tinamaan ng submarine at habang lumulubog, ito ay nagpawala ng torpedo ngunit hindi nito tinamaan ang barko. 8:50 a.m. Ang USS Nevada ay nagtangkading lumabas sa masikip na port. Ito ay walang patid na binomba ng mga Japanese warplanes upang ito ay magmistulang bumara sa labasan ng iba pang barko para di sila makatakas. Para ito ay maiwasan, sinadyang humimpil ng USS Nevada sa Hospital Point para patuloy pa ring mabuksan ang daan palabas para sa ibang barko. 8:54 a.m. Ang pangalawang bugso ng may 35 fighters, 78 dive bombers at 54 na high-altitude bombers ng Japan ay nakatagpo ng matinding anti-aircraft fire mula sa mga Amerikano. Isang Japanese bombers ang nasa pool ang US battleship Pennsylvania. Naka-jackpot naman ang isang Japanese bomber nang tamaan nito ang oil tanks sa gitna ng dalawang US destroyers, Kasin at Downs, na ikinawasak ng dalawang ito. Mga asintadong bomba ng Japan fighters din ang tumama sa US light cruiser Raleigh. 9:30 a.m. Nasa pool din ng bomba ang US destroyer Shaw at ang mga parte ng barko ay nagliparan sa ere. Ito ay nagbigay ng isang pinakasikat na larawan ng malagim na pangyayaring ito sa Pearl Harbor. 10 a.m. Bumalik na ang mga Japanese fighter planes sa kanilang mga aircraft carriers. 29 lang sa kanila ay napabagsak ng Amerika. Nais pang bumalik ng mga Hapon para sa pangatlong pagkakataon upang pasabugin ang mga gasoline tanks para di na makagalaw ang US fleet ng ilang linggo. Ngunit ito ay di na pinayagan ng kanilang mga general dahil ang atake daw ay isang tagumpay na at ito ay okay na rin para sa kanila. At ang isa pa, di nila makita ang kinatatakutan nilang mga US carriers. Takot sila sa resback. 10:30 a.m. Marami ang sugatan at mga nangamatay sa pag-ataking ito ng mga Hapon. Ang ilan ay may mga sunog sa katawan, ang iba naman ay may mga tama ng bala at mga lumipad na shrapnel. Punong-puno ang ospital, kaya ang iba ay sa lupa na lang inilapag. Ang mga barracks, eskwelahan at mga dining halls ay ginawa ding mga temporary hospitals. Sa mga kritikal, ang nagawa lang ng mga nurse ay lagyan sila sa noo ng letrang M. Ang ibig sabihin nito ay lagyan sila ng morphine. Ito ay isang gamot upang di nila maramdaman ang sobrang sakit mula sa kanilang mga tinamong sugat. 1 p.m. Ang Japanese Strike Force ay bumalik na patungong Japan. Sa mga susunod na 44 na buwan ng giyera, ang US Navy ay palulubugin ang lahat ng aircraft carriers, battleship at cruisers dito sa strike force na ito. Noong August 6, 1945, ang US ay naghulog ng isang atomic bomb na sumira sa Hiroshima, Japan. Makalipas ang 16 na oras, ang presidente ng Amerika na si Harry Truman ay nagbigay ng babala sa Japan na ito ay sumurrender na. Kung hindi, ito ay makakatikim ng malupit na parusa mula sa kalawakan. Matapos nito, isang atomic bomb ang pinasabog ng Amerika sa Nagasaki, Japan. Noong August 15, 1945, si Emperor Hirohito ng Japan ay nag-anunsyo na ng kanilang pagsuko. September 2, 1945 naman, habang nakasakay sa USS Missouri ang mga opisyal ng Japan, ay pinirmahan nila ang Japanese Instrument of Surrender. Ang Pearl Harbor ay isa sa malagim na kabanata noong World War II. Kung ang mga bansang ito ay nagbigayan at nag-focus sa kapayapaan, marahil hindi na nangyari ang mga bagay nito.